Sabi po dyan, Abram fell face down and God said to him, "As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham. For I have made you a father of many nations." Okay? Next verse. God also said to Abraham, "Her name will be Sarah. As for Sarai, I will bless her and will surely give you your wife a son by her. I will bless her. You are no longer to call her so that she will be the mother of nations. Sarai, kings of peoples will come from her." Makikita natin dun sa dalawang verse na binasa natin, kay Abraham, saka kay Sarai, pinalitan yung kanilang pangalan. Si Abraham, tinawag ng Diyos. Si Sarah, tinawag ng Diyos. Anong purpose? Hindi sila tinawag, basta sila ay tinawag. Okay? Mga kapatid, tingnan niyo po ito. In Hebrew, ano yung pangalan nila sa Hebrew? Abram, Abraham. Sarai, Sarah. Tingnan niyo po yung nagdagdag sa pangalan nila. Abram, ano yung nagdagdag? Yung H. Okay. Yung Sarai, ayan, napalitan. Alam niyo po yung word ng Lord sa kanila? Mga kapatid, ang Diyos may purpose sa buhay mo. Ang Diyos mayroong napakagandang plano sa buhay natin. Amen? Pero kung hindi mo makikita ang biyaya ng Diyos sa'yo, yung planong yun, mawawala. Bakit? Hindi nawala dahil inalis ng Diyos. Mawawala yung kasi hindi mo nakikita ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Kaya tingnan nyo, si Abraham, anong ibig sabihin ng Abram? Abraham means exalted father. Paano ma-exalt si Abraham na exalted father? Wala siyang anak. Paano kang tatawagin tatay kung wala kang anak? Nilagyan ni Lord dahil sa covenant ni Lord kay Abraham, sabi ni Lord, yung pangalan mo, iibahin ko. Bakit? Kasi may covenant ako sa iyo. Kaya lang, exalted father ka, pero paano magyayari ang kalooban ko sa iyo? Hindi ka magkaanak. So sabi niya, papalitan ko yung pangalan mo ng Abraham, lalagyan ko ng biyaya o yung buhay mo para makita mo ang kagandahan ng pangako ko sa iyo.